Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon po meron tayong gagawin. Ito, isang desk fan. So ang brand nito ay Mega Savers. Parang unique itong electric fan na ito kasi baka ito ay napanalunan sa mga promo. Okay, so tingnan natin kung ano ang naging diferensya nitong electric fan na ito. So ito mga kaibigan, una, i-check muna natin kung may continuity. So ilagay natin yung tester natin sa times 100. Ayan. Ilagay natin yung probe natin dito sa saksakan. Ito. Tapos mag-switch tayo. Number 1. Wala. Number 2. 3. Walang continuity itong electric fan mga kaibigan. So ibig sabihin ay sira po ang motor nito. So bubuksan natin, tingnan natin kung anong nangyari sa motor ng electric fan na ito. Okay, so kalasin natin mga kaibigan. Ayan. Gearbox. Okay. Uy, nako. Ito mga kaibigan. Dito pa lang makita na natin ang diferensya. Ilapit ko itong camera. Ito mga kaibigan. Nakita na natin yung diferensya kasi makikita nyo may mga putol, yung mga parang hiblang wire, ayan ayan, putol mga yan kasi kung makikita nyo hindi na may gumalaw na o may nag-repair na dito, kaya lang hindi niya nagawa kasi may mga dugtungan na dito. So kaya pala ayaw gumana yung tester natin kanina. Putol-putol na yung mga wire ng motor. Kaya magpapalit tayo ng motor. So kalasin na natin ng motor. So, tanggalin natin dito sa may liig. Yun. So ito na yung motor mga kaibigan. Kikita na natin na pati itong mga windings dito gumagalaw na. Pati itong capacitor naputol na. Papalit na tayo ng motor. Bubuntingin ko na lang. Okay. Kalasin natin ang motor. Ito mga kaibigan, gagamit tayo ng cordless hand drill para mas mabilis. Wala na tanggal na mga kaibigan. Tanggal
natanggal pati yung ano, kumapit itong ano. Oh. Tingnan mo mga kaibigan. Siguro na overuse ito, oh. Kumapit yung bushing dito sa shafting. So ito, tanggalin natin itong ano, bushing dito sa shafting. Maigpit. Oh, ayan. Yun. Sa wakas, tanggal na mga kaibigan, oh. Lihain natin ito mga kaibigan. I-mount natin ito. Yan. Lagay natin ang liha dito. Paikutin. Para mabilis magliha. Ito rin. Okay. So yun mga kaibigan. Balik na natin kung saan naka-pwesto. Yan. Para tama-tama rin yung spacing mamaya. So okay na ito. Ito na lang. Ito na lang ang problema. O bibili muna tayo ng ganito. So ito mga kaibigan, i-check natin yung capacitor muna. Ang nakalagay dito is 1.5 microfarad. Ayun, kung nakikita nyo. Tingnan natin kung meron pang 1.5 ito. Ayan o. 1.58 microfarad. So, good pa ito mga kaibigan. Itong thermal fuse mga kaibigan, i-double check natin dito sa analog. Check muna natin kung may continuity. Ayun o. Pero check natin. Ayan. Tapos yung isa, walang palo. Oh. Walang palo. Walang continuity. Wala pala ito mga kaibigan. Sira ng ano, thermal fuse. So ito mga kaibigan, maglalagay tayo ng bushing. Kasi natanggal yung bushing niya dito kanina. Ang gawin natin, kung may flat screw kayo, iangat nyo muna yung flower. Yan. Iangat yung ganyan. Yan. Kung nakita nyo, nakangat na siya. Ito. Tapos i-try natin kung papasok na ito. Pa-side mga kaibigan. Ayun o. Pumasok na. Tapos so yan. Ito yung mga naangat nating mga flower. Pwesto natin yung bushing doon. Yan, iharap natin pa ganyan. Ngayon, ang gawin natin, i-press natin uli, balik natin mga ito. Balik ta rin natin ngayon para doon sa kabilang inangat nating flower. Tapos i-press natin uli. Ayan o. Yun. Madali lang magpalit ng bushing mga kaibigan. Ayun o. Pagbalik natin, ayos na. Ayan o. So ganun lang mabilis pagpalit ng bushing mga kaibigan. Kung minsan wag ka nang magtanggal ng flower kasi mahirap ilagay. Ayan o, nakalagay na, mahigpit na. Lagyan na lang natin ng langis.
Pati langis naubos na. Bili na lang tayo uli. Okay, ubos na rin ang langis. So, bili muna tayo. Okay mga kaibigan, nakabili na tayo ng oil. Ito yung dati, ito yung bago. So, tanggalin na natin. Nakabili na rin tayo ng bagong motor. Ito. Ayan. Ito mga kaibigan yung bagong motor. Ayan. Kung makikita nyo mga kaibigan, itong motor na ito, rewind lang ito. Wala siyang thermal fuse. Kaya mamaya maglalagay tayo ng thermal fuse dito sa pinaka-common. Ang common dito is itong green. Tapos mag-test tayo mamaya. Itong dalawang white, capacitor ito. Kaya titingnan natin mamaya kung saan ang number 1, number 2, at saka number 3 dito sa kwan. Sa mga wire na ito. Pero usually, ang number 1 is white, black, number 2, and red yung number 3. O, titingnan natin mamaya. Ngayon, lalangisan na natin ito para mag-sip in yung langis sa foam. Doon sa foam ng bushing. Tingnan natin. Wala pang butas. Guntingin natin. Ay, wala pa rin. Ayun, meron na. So, lagyan na natin ng langis ito. Ayun. Para mag-sip in yung langis sa foam sa bushing. Okay, yun na mga kaibigan. So, ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng thermal fuse dito sa stator na nabili natin. Meron tayong dito, box type. Ito, box type na thermal fuse. Pero bago natin sulpak, testing muna natin. Ilagay natin sa isang paa. Ayan. Sa isang paa. Ayun, makikita nyo mga kaibigan. Meron siyang continuity. So, okay pa. Okay itong thermal fuse na ito. So, ito mga kaibigan, meron tayo yung wire dito. Tapos ito yung box type thermal fuse. Tapos, lagyan natin ng kalahati ng shrinkable tube dito sa pinakapaan niya. Tapos simple connection na lang tayo. Pagdugtungin natin itong dalawa. Yan. So yun, fold natin ng ganyan. Tapos lagyan din natin ng shrinkable tube ito. Yan. Ayun. Tapos
Sa kabilang paa, ilagay na natin itong isang shrinkable tube. Yan, painitan natin ngayon to. Yun. Walang pa dito. So, ang gagawin natin, lalagay natin dito. Saan bang pinakamagandang lugar? Ito, dito. Yun. So, itong common na green, putulin natin to. Putulin natin siya banda rito. Yan. So putulin ko na mga kaibigan. Ayan. Tapos balatan. Ayun. Kung dito. Yun, tama-tama. Tapos ito, idugtong natin ito sa isang paanang thermal fuse. Balatan natin. Yun. Dugtong natin mga kaibigan. Lalagyan muna natin ng shrinkable tube. Dugtong. Yun. Tapos ilagay natin itong shrinkable tube. Yan. Painitan. Yun. Dugtong na natin. Lagay. Yun. Painitan. Yun mga kaibigan. So bago natin i-cable tie, lagyan din natin ng cover itong thermal fuse. Yan. Tapos painitan natin. Yun. Mainit. Okay. So putulin na lang tong mga sobra. Ayan mga kaibigan, ito na siya. Ito na yung linagay nating thermal fuse. At least meron na siyang protection.
Yan. Ito na yung thermal fuse natin. So, mag-assemble na tayo. Okay, so gagamitan natin ng cordless handrail para mabilis. Yan. Okay, so ito mga kaibigan, titingnan natin kung alin yung number 1, number 2, number 3. Itong green is common. So usually ang high resistance, yun yung low speed na ilalagay natin. So yun, higher resistance, low speed, or lower resistance, yun yung high speed. So, tingnan natin kung saan dito. So, yan. Tapos, number itong white, common at saka itong white. Ilan ang resistance niya? 602. So, sulat natin. 602. Itong black, sulat natin. 542. Oh, bumaba. 542. Tapos itong red, 481. So 481. So ang number 1 natin, lower speed, yung high resistance is white, number 2 is black, number 3 is red. So ganun po ang pagkuha kung hindi nyo alam yung high resistance, low speed. Okay. So yun mga kaibigan. Kaya ito yung kodigo natin. Okay. Buksan natin dito sa baba, sa base. Kasi hindi natin alam kasi ibang kulay kasi itong mga wiring niya. Para malaman natin kung saan ang common, number 1, number 2, number 3. Tapos ilista natin. Okay. So ito na mga kaibigan, yung wiring sa ilalim. So makikita nyo yung common ito. So yung white pumunta dito sa switch. Tapos yung black pumunta dito sa gray. So yung common is gray. So ito yung normal. Number 1 is pink. Ayan, ito. Number 2 is yellow. Number 3 is white. So yun ang pagdugtong-dugtongin natin mamaya dito pag nag-wirings tayo dito sa taas. Okay. So kailangan talaga mabuksan dito mga kaibigan. So ito na mga kaibigan, ibalik ko na yung screw dito sa likod. Balik na natin dito sa base. Ayan. Yun. Okay. So maglalagay na lang ako ng screw. Okay. Okay, so base sa kodigo natin mga kaibigan, ang common is gray at saka green. Tapos number 1
white and pink. White and pink. Ito. Number 2 is black and yellow. And number 3 is red and white. So yon mga kaibigan. Ito na yung kodigo natin. Hindi na tayo malilito. Okay. Makita ko na lang mamaya mga kaibigan kung tapos na yung wiring. Okay mga kaibigan, ito na yung wiring na ginawa natin. Babalutan ko na lang ng tape para mas magandang tingnan. Okay. Okay, so ito na mga kaibigan, na wirings na natin. Ayan o. Nailagay na rin natin itong capacitor. Mamaya, i-screw na lang natin dito. Ngayon, titestingin na natin. Maglagay tayo ng ano dito. Ng tape para makita natin kung aandar o hindi. Saksak ko na. Yan. Number 1. Ayun. Umiikot na mga kaibigan. Number 2. Number 3. Okay na. Okay. So ito na mga kaibigan. Tapos na tayo. Na-assemble na natin. Testing natin. Number 1. Ayan o. Number 2. Number 3. So, okay na mga kaibigan. Doon po nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Nawa po may natutunan po kayo sa ating ginawa. At huwag na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod kong mga videos ay ma-update kayo. Bye-bye and God bless.